ang napakatinding laban sa pagitan ni Song Jinwoo at ng Army of God ng Apostle Levitarum, na dito natin masasaksihan ang napakalaking grand reception na hinanda ng Monarch of Shadow para sa mga invader na kakarating lang from Dimensional Passage. At finally, nagkita na rin si Song Soho at ang Apostle Levitarum, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito sa Incheon International Airport na makikita natin ang dalawang staff ng Hunter Association na nakatambay sa gilid ng airport at mayroon silang inilagay na road divider. It's turned out na ang gate na kinuha ng Apostle Levitarum sa Chivalry Guild sa huling chapter ay sa Incheon International Airport pala lumitaw. At hindi pala ito isang pangkaraniwang gate dahil ito pala ay isang red gate, kaya pala pinilit itong kunin ng Apostle dahil kapag red gate malalakas ang monster na nasa loob nito. Nag-uusap ang tatlong staff ng Hunter Association na ayon pa nila na sobrang napakadelikado daw ng gate na ito based sa magic power na lumalabas galing sa gate. At kung hindi ka agad masubjugate ng mga hunter ang monster boss, sa tingin nila magkakaroon talaga kaagad ng dungeon break. At kapag mangyayari daw yon dito, nag-aalala silang baka magsanhi ng matinding damage sa airport. Subalit ang tatlong ito ay kontrolado na pala ng Apostle Levitarum. Maya-maya, lumabas na ang Apostle sa gate kasama ang dalawa niyang bodyguards. Kaya sinabi ng staff na ire-report niya na sa Hunter Association na okay na ang lahat at wala nang problema. Subalit mas lalong lumakas ang surge ng energy sa raid gate at unti-unting lumalabas ang monster from dungeon. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Pagkatapos, ipinakita ang isang Angel Army na parang unti-unting nawawasak ang kanyang buong katawan at ang Angel Army na ito mga lads ay may pagkakahalintulad yung form sa mga Messenger of God ng Absolute Being, also known as Fragment of Brilliant Light. At base sa ipinapakita sa panel na ito ay mga alaala ng Apostle Levitarum na sinasabi niya ditong ang mga nilikha daw ay ginawa upang may sakatuparan ng kagustuhan ng kanilang Diyos. Ipinaliwanag ng Apostle Levitarum na kapag ang kanilang creator ay naboboard, kailangan nilang paglabanin ng isa't isa. At kung ang kanilang creator ay may kailangan ng isang bagay, gagawin nila ang lahat para ialay ito sa kanya dahil yan ang dahilan kung bakit sila nilikha at nag-exist sa mundong ito. At kung napapansin natin dito mga lods na inireveal na sa chapter na ito ang tunay na mukha ng Absolute Being na gustong sakupin ng universe na ginagalawan ni Jinwoo. Ipinagpatuloy ng Apostle ang kanyang kwento na isang araw daw may sinabi ang kanyang creator na isa daw sa kauri ng kanyang creator sa ibang dimension ay namatay. Kaya ibinigay ng kanyang creator ang isang makapangyarihang cup at inutusan siyang kunin ang rights ng isang mundo na walang nagmamay-ari. Sinunod nila ang salita ng kanilang Diyos at tinipon ng Army of God, ang hindi mabilang na believers sa kanilang mundo. Kaya ang kanilang buong army ay lumipad kaagad papunta sa mundo na walang Diyos. Sa sobrang lakas ng kanilang puwersa, sinabi ng Apostle na ang kapangyarihan na kanilang dala ay lampas talaga sa kanyang imahinasyon dahil kailangan nilang i-transport ang hindi mabilang na soldier. Subalit, ang dimensional na daanan ay sobrang ikli lamang habang daladala nila ang large amount of energy. At dahil doon, ang Army of God ay nangangailangan ng mahabang oras para dumaan at makalampas sa dimensional passageway. Hindi sila sumuko at sa huli, sila ay dumating sa mundo na walang Diyos. At sa lugar na yon, nakita nila ang kadiliman. Isang pitch black darkness na ayon pa ng Apostle na napakalalim daw ng kadiliman na ito para sisirin. At heto na nga mga lods, ipinakita si Song Jinwoo na nakaabang lang pala sa kanila at matyagang naghihintay sa pagdating ng Army of God sa ibang dimensyon at binigas ang salitang Arise na makikitang parang nilamon ng kadiliman ng buong Army of God sa paglabas ng napakalawak na shadow.
Biglang umitim ang paligid at mayroon silang nakita na parang star na kulay asul, bagay na ikinagulat ng mga Army of God. Subalit ang star na yun pala ay ang millions of shadow soldiers ng ating bida na gusto silang palibutan upang i-corner ang buong Army of God. Sinabi ng Apostle na ang Army of Darkness daw ay nagpo-possess lahat ng tremendous strength. At makikita natin dito mga lads ang paglabas ng mga main shadow soldier ni Jinwoo, especially Billion, Bero, Igris at Tusk. Kahit nasa pinakamalayo, nagawang maibaon kaagad ni Jinwoo ang kanyang dagger sa isa sa mga Army of God at sinabi pa ng Apostle na ang darkness na ito ay sobrang nakakatakot in so many ways. Dahil kapag ang Army of God ay namatay, ay lalamunin daw ito ng kadiliman at nagiging isa sa mga shadow soldier at nagiging kalaban. Nagpatuloy ang digmaan at ang kapangyarihan daw ng kadiliman ay pasimpleng lumakas na lampas sa kanilang imahinasyon, kaya ang Army of God ay napaatras dahil sa paghina ng kanilang momentum. At ang digmaan na naganap mula sa mundo na walang Diyos ay lumampas sa limitasyon ng dimension, na sobrang lakas talaga ng forces ni Jinwoo dito mga lads, na parabang ipinapahiwatig niya dito na pati sa dimensional passageway ay abot ang kapangyarihan ni Jinwoo. Ipinaliwanag ng Apostle na nakaramdam ng kawalan ng pag-asa ang Army of God na hindi sila makawala sa kadilimang dulot ng ating bida. Kaya ang sugo ng mga Diyos na tinatawag na Tail ay mayroong sinabi na isa daw itong magandang pagkakataon. Sinabi ng isa sa mga Tail na mayroon silang plano. Ang plano na ito ay para itong may hahalin tulad daw sa pagpunta ng Army of God sa mundo na walang Diyos na sobrang natagalan. Kaya yung mga nahuli ng kadiliman ay hindi na talaga makakabalik pa dahil sa lakas ng kanilang magical power. Nadagdag pa niyang wala siyang nararamdamang magical power sa mundo ng mga tao. So kapag gagamitin nila ang Mistburn, magagawa nilang pabagsakin ng mundong ito mula sa pinakaloob-looban. Ipinaliwanag na ang Mistburn ay isa sa mga low rank of believer ng kanilang Diyos na winasak at sinunog sa pamamagitan ng Fire of Fate. Subalit still, dala-dala pa rin ito ang will ng kanilang Panginoon. Kahit na mga mahihina ang mga Mistburn monster, ang explosive na kakayahan daw nito sa pagpapalaganap ng pananampalataya ay napakatindi. Naayon pa niyang napaka-fatal daw ng fate na ito para sa mga human being na walang kapangyarihan. Inisip ng Army of God na kapag mapapalaganap nila ang kanilang pananampalataya sa mundo na walang Diyos, makakapag-manifest sila ng sanctuary sa earth at mga himala. Kaya lahat ng Tales ay sumang-ayon ng lubos sa strategy na plano nila. Ang Tail na ipinadala sa Earth ay ginamit ang kanyang kakayahan na hatiin ang kanyang strength and ability into 5 fragments. At ang pinakamahina na fragment ay siyang dinala ng Mistborn sa mundo na walang Diyos. At tulad ng plano, ang weakest fragment ay hindi na-detect ng kadiliman, which is ang darkness domain ni Jinwoo, na kanyang ikinalat sa outer space, kaya tagumpay na nakapasok ang weakest fragment sa mundo ng mga tao. Subalit nang dumating ang unang fragment of Tail ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago na ang pagiging walang kapangyarihan sa mundo ng mga tao ay na-obtain ng magical power. So after all mga lads, hindi pala sinadya ng Apostle of Itarum na magkaroon ng awakening ang mga tao sa Earth nung siya ay dumating. Kaya pagkatapos daw ng pangyayaring yon, nalaman niya na lumitaw ang magic powers sa mundo ng mga tao kasama ang napakalaking sakuna. Kaya ang unang fragment ay nakapagpasya na maghintay sa iba pang fragment at recently lang nakapag-fuse na siya ng pangalawang fragment at sinabi pa ng Apostle na kung iisipin daw, dapat makaranas ng malaking pagbabago ang mga tao sa panahon ng digmaan laban sa kanila. Kaya napaisip siya na mayroon talagang nagplano dito. At dagdag pa niya na hindi dapat mangyari ang ibang pag-urong sa kanyang plano dahil ang mga tao daw ay importanteng maunawaan kung sino ang may potensyal na pinaka nasa tugatog na entities o kilala rin sa tawag na Hunter upang matupad ang kanyang tungkulin bilang fragment of Tail. So itong Apostle of Itarum mga lads ay kinumpirma na nga na siya ay fragment of Tail sa kanyang creator o absolute being na may hahalin tulad natin sa isang fragment of brilliant light na alam naman nating sila ay mga messenger of God. Habang nakatayo ang Apostle of Itarum sa arrival area ng Incheon International Airport, biglang nagkaroon ng distraction na sobrang ikinagulat ng mga tao na nandoon, lalo na nang nakita nila ang mga high-level goblin kasama ang kanilang leader, na mala high orc ang pormahan. Since mukha nito ay kahawig rin lang naman ng goblin, ngunit kasing laki ito ng isang high orcs.
Napasigaw ang mga tao nang na-realize nilang nagkaroon ng dungeon break sa International Airport mismo, habang ang iba ay nagsisitakbuhan at napasigaw na tumawag kaagad sa Hunter Association. Habang nagkagulo, sinabi ng Apostle na kapag ang monster ay nagkaroon ng maraming magic power ay gusto nitong maglaganap kaagad ng pagwasak. Kaya inaasahan niyang mayroong mga high-ranking hunter na lumitaw dito at kung maaari, gusto niyang makita kung gaano kalakas ang isang S-rank hunter. Samantalang may dumating na dalawang hunter na napatanong kung bakit nagkaroon ng dungeon break at nagtataka ang dalawa kung bakit walang hunter sa paligid. Nakita ng Apostle ang dalawang hunter na rumisponde at nakita niya na ang dalawang ito ay mga Stardust user. Ipinaliwanag ng Apostle na ang Stardust ay isang stimulant na nilikha sa pamamagitan ng pag-melt sa pananampalataya galing sa Mistborn. Habang mahina daw ang pananampalataya sa loob ng katawan ng mga Stardust user, usually daw hindi ito nagkaroon ng effect para mag-turn into faithful sa kanyang Diyos ang mga Stardust user. Kaya kung gagamitin niya ang Tails, ang kakayahang mag-amplify sa faith ng mga Stardust user, na parang ipinapaliwanag niya dito kung paano niya kinokontrol ang mga hunter na gumagamit ng Stardust. Kaya gamit ang mata ng Apostle na may kapangyarihan bilang Fragment of Tail, ang malabong pananampalataya ng Stardust user na nasa loob ng kanilang katawan ay tuluyang lumakas upang sambahin ng kanilang Diyos, which is ang kanyang creator, ang absolute being. Inutusan ng Apostle ang dalawa na umalis at huwag mag-interfere sa kanyang gagawin. Nakaagad namang sinunod ng dalawang hunter at nakilala siya nito bilang isang Apostle. Nagawang masaksak ng goblin ng isang babae at tinuluyan niya ito sa harap ng Apostle, habang ang babae ay lumapit pala sa kanya upang humingi sana ng tulong, subalit tinitigan lang ito ng Apostle of Itaram at sinabing nag-exist lang daw ang mga creation, which is tinutukoy niya ang mga tao na umiiral lang para sa kapakanan ng Creator God. Kaya para sa kanya, ang rason kung bakit nag-exist ang isang buhay para lamang matupad ang kagustuhan ng Panginoon. Subalit ang Apostle ay naguguluhan pa rin sa mga tao kung bakit ang tao na isang nilikha lamang ay nagkaroon ng pagnanasa tulad ng isang Diyos. Kaya napaisip siya kung bakit ang napakalubusang mahina ng mga tao ay nag-iisip na sila ay mas malakas compare sa kanila. Tumakbo ang isang lalaki habang lumuluha at napansin niya na mayroong lalaking kalmado na pumasok sa danger zone kahit nagkagulo na. At ito ay wala ng iba kundi si Song Soho na kasalukuyang isinuot ang kanyang mask at sinabi ng ating bida na hindi siya makapaniwala na nagkaroon kaagad ng dungeon break sa paglapag niya sa Korea. Napadapa ang isang matanda at napasigaw dahil patake na sa kanya ang leader ng mga goblins. Ngunit mabilis nagresponde ang ating bida gamit ang kanyang nikik na tumama rekta sa mukha ng monster. Sinabi ni Soho sa civilian na tumakbo na kaagad at siya na ang bahalang pumigil sa mga monster, habang nagulat naman ang Apostle of Itaram nang nakita ang ating bida. Lalo na nang tumama ang sipa nito sa mukha ng goblin at gamit ang ruler authority, pasimpleng tinapos ang iba pang monster using kasaka dagger. Biglang naalala ng Apostle ang sinabi ni Lee Min-song patungkol sa isang hunter na nakasuot ng black mask na siyang sumira sa Hyena Guild, kaya wala nang iba pang naisip ang Apostle na ito na ang tinutukoy ni Lee Min-song, ang Black Mask Hunter. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!